Ngunit ang karinderya ng mga aswang ay para ng Jollibee. Madami na siyang branches at fast food na. Maiengganyo ka bang tumikim? Actually, ito ang plano ko. Pero bago tayo pumunta doon, ako nga pala si Laika Lazaro Sardenia. Palayaw ko ay Lai. I'm a single mom and a business owner. Hindi naman ako mayaman, pero nakakaluwag-luwag sa buhay. Madami kasi akong mga franchise ng Shumayan. Ang name nito ay Show My Love For You. Pero kahit madami akong branches, kakaunti lang ang kita ko. Kaya gusto ko sanang rumakit ng bongga. Alam naman natin na mahirap ang buhay. Gusto ko sanang makapag-aral ang mga anak ko na sina Syla Athena at Kurt Daniel sa mga magagandang schools. And this will cost lots of money. At ayoko din silang mangamuhan in the future. Gusto ko silang maging negosyante tulad ko. Mas maganda na ikaw ang boss at ikaw ang may hawak ng oras mo. Isang araw, nasabi ko to sa aking boyfriend na si Daniel Ubando. Isa siyang pulis. At nabanggit niya na may narinig siyang magandang business opportunity for us. Habang nagiinuman daw sila ng mga tropa niya sa kanto, meron daw mga dayo na nakipag-inuman sa kanila, mga taga Cebu. At dito na nila napag-usapan ang mga masasarap na pagkain sa Pilipinas. Sabi nila, ang kambingan daw ni Mang Toto ang the best na karinderya. Yun nga lang, sa Tumagin Island nga lang daw ito. At dahil nakainom na rin sila, nabanggit nila na ang mga ginagawang putahe dito ay walang iba, kundi mga tao. Anong luto ka mo? Specialty daw ng karinderya ang kare-kare at apritada. Nagtawanan sila nang marinig ito. Maya-maya, sinabi na nila na aswang sila. Ito daw ang isa sa mga karinderya na para sa mga aswang lamang. At si Toto daw ang pinakamasarap na magluto. Nagtawanan uli sila. Tinawanan ko si Daniel. Sabi ko, seryoso ka ba? Ayos ka din mag-joke ka. Pero sabi ni Daniel, pulis daw siya. At magaling siyang mag-interrogate ng mga tao. Alam niya kung nagsisinungaling ito. Kahit pabiro itong sinabi ng mga dayo sa kanila, alam niyang totoo ang mga sinabi ng mga lasing. Gusto kong tumawa pero seryoso ang mukha ni Daniel, kaya sineryoso ko siya. Makalipas ang isang linggo, lumipad kami papuntang Iloilo. Dito kami maghahanap ng bangka papuntang Tumagin Island. Kinagabihan, saktong alas 7, dumating na din kami. Walang mga ibang kubo sa isla puwera sa nag-iisang kubo na kambingan ni Mang Toto. Kumain kami at di ko inaasahan na totoo nga ang mga kwento ng mga lasing kay Daniel. Ito ang pinakamasarap na karinderyang nakainan ko. Nang matapos ang hapunan, nakiusap kami kay Toto kung pwede namin siyang makausap tungkol sa isang business opportunity. Kaya nilabas ko na ang laptop ko at prinesent ang PowerPoint na ginawa ko. Nagpakilala ako sa kanya at sinabi ko na aswang din kami. At pinakita ko ang success story ng mga Shumayan ko. Show My Love For You. Sinabi ko na meron na akong 36 branches all around the Philippines. At mas malaki ang kikitain niya sa pagpa-franchise ng karinderya niya. We will make his current earnings triple the sales or more. Nakikita ko sa mga mata ni Toto na parang nakukumbinsi na siya. Pero biglang napakamot sa ulo si Toto. Sabi niya, sige, ganito na lang. Papayag ako sa business deal na ito sa 2 kondisyon. Una, kausapin niyo si Irie, ang business partner ko, at pag napapayag niyo siya, okay na din ako. Pero bago siya matapos magsalita, sumingit ako. Sabi ko, sino si Irie? Sagot ni Toto, siya ang #1 content vlogger sa bansa. Tingnan daw namin sa TikTok. Sabi ko, o sige, kakausapin din namin siya. After nito, binigay ni Toto ang pangalawang kondisyon. Sa Cebu daw ay may isang karinderya na katulad ng sa kanya. At gusto niya na wasakin namin ito at patayin lahat ng mga aswang na crew nito. Ang nagmamay-ari daw ng karinderya sa Cebu ay si Manang LJ Tulang. Tinanong ko kung bakit namin kailangan gawin ito. Kompetensya ba niya ito? Sagot niya, matagal na silang kompetensya pero last year gusto nilang bilhin ang karinderya ko. At dahil tumanggi ako, inunti-unti ng mga Cebuanong aswang na patayin ang mga crew ko. Alam mo naman, mahirap maghanap ng bagong crew na ititrain mo ulit. Sabi ko, hindi ba kaya ng grupo ng aswang niyo na patayin sila? Mas malakas ba silang aswang? Sagot ni Toto,
Kung ordinaryong tao lang yan, kaya namin. Pero ang mga aswang ko ay mga kusinero. Hindi kami mga sundalong aswang. Hindi kami pandigmaan. Naisip ko tuloy, kung si Daniel ay may private army, sigurado, kayang-kaya nila ang mga tauhan ni LJ Tulang. At sabi ni Toto, pag natapos ko daw ang 2 kondisyon na ito ay siguradong papayag na siya sa franchising na sinasabi ko. Nakipagkamay ako kay Toto kahit di ko alam kung papaano sisimulan ang mga gusto niyang mangyari. Nakatingin din sa akin si Daniel at parang may sinasabi ang mata niya. What the F did you just agreed to? Nagpaalam na kami pero bago pa kami makalabas sa karinderya ni Toto ay biglang sumigaw si Daniel. Dapa! Biglang may rumatrat sa kubo ni Toto. Pinaulanan ito ng bala. Sino kaya ang nagpaputok sa karinderya ni Mang Toto? Magtagumpay kaya si Laika sa pag-franchise sa mga karinderya ng mga aswang? Kung gusto mong marinig ang buong kwento, hanapin lang ang storya na ito sa podcast namin. Buksan mo lang ang Spotify at pumunta sa podcast section. Sa podcast section, hanapin mo lang kami, Book of Bad Ideas. At makikita nyo na ang latest episode namin na Mukhabang, Karinderya ng mga Aswang Part 2. Don't forget to rate us and follow us also para updated kayo sa mahahaba naming kwento sa Spotify.